Anong sabi ni Andrew E? 12! 12! Para sa magandang hapon po sa inyong lahat. Good afternoon po, Bicol. Maraming salamat sa inyong lahat. At kayo'y nakarating dito sa aming counting rally para ipakilala po at magpakilala ang aming mga kandidato para sa Senado sa darating na halalan na darating sa Mayo. Alam niyo po, kapag ako'y sumasama po sa kanilang mga lakad, ay sinasabi, kampanya mo naman kami. Alam niyo po, napakadali para sa akin upang iharap sa inyo ang ating mga kandidato para sa Senado. Bakit po? Dahil po, tignan naman ninyo ang naka-line up ng alyansa para sa Senado. Kung iisa-isahin po natin, bawat isa, narinig niyo po silang magsalita. Narinig niyo po sila na kung ano ang kanilang nagawa. Narinig niyo po kung ano ang kanilang mga pinaplano kapag sila ay naluklok sa mataas na office ng Senate. Ayan po, kaya naman. At isa-isa, sasabihin natin, madaling sabihin, di kalidad po itong ating mga kandidato. Pag pinagsama mo, halos ito na yung dream team kung tatawagin para sa politika. Ito na yung dream team para sa Senado. Kaya po, nais namin muli na iharap sa inyo ang ating mga kandidato ng alyansa. Kung pupunahin po ninyo, ang kadalasan, kapag may kampanya, lahat po ng mga kandidato, isa lang ang suot na kulay. Kung titignan niyo po kami, ay iba-iba po ang aming suot. Dahil po, iba-iba po ang pinanggalingan namin ng mga political party. Kaya po natawag po kami na alyansa. Dahil po, kahit na lahat po tayo ay may sariling pananaw sa mga sitwasyon sa ating minamahal na Pilipinas. Lahat sa atin ay may sariling pananaw kung ano ang mga solusyon para sa Pilipinas. Ngunit, tayong lahat, bawat Pilipinong nagmamahal sa kanyang kapwa Pilipino, pare-parehong iniisip, kailangan nating tulungan at pagandahin ang buhay ng bawat Pilipino. Kailangan natin pagandahin ang Pilipinas. Kaya naman po, nagkaroon po tayo ng alyansa na nanggaling po sa iba't ibang mga political party. Dahil sa kanilang pag-iisip, sa kanilang hangarin, ay makabuti, makatulong. At kahit na sino ang tutulong na magpakapit bisig po sa amin, ay sinasama po namin para isama po natin sa pagtulong sa pagpapaganda ng buhay ninyo. Para sa pagbibigay ng trabaho. Para sa pagpapaganda ng inyong pag-alaga sa inyong kalusugan. Pinag-exercise pa kayo ni Senator Pia. Tignan nyo, hanggang sa rally pa lang, meron na siyang nagawa na health para sa inyong lahat. Ito po ang ating, kaya po madali pong nasabi na kami po ay ang tunay na alyansa na nagsama upang pagandahin, upang tumulong, upang magserbisyo sa taong bayan. Tignan po natin kung ano yung ating mga kandidato. 8 po sa kanila ay nanggaling na po sa Senado. Nandyan po si Senator Cayetano, Senator Lacson, Senator Lapid, Senator Marcos, Senator Pacquiao, Senator Revilla, Senator Tolentino, at Senator Soto. Ngunit si Senator Soto rin, ay lahat po sila ay matagal nang naging legislator at marami na silang nagawang pagpapatulong magsusulat ng magagandang batas. Bukod pa ron, si Senator Soto ay naging Senate President pa. Masasabi ko, dahil sarili kong karanasan, dahil po nung senador ako, siya po yung Senate President namin. At alam ko kung paano siya magpatakbo. Kahit po nagtatalo kaming mga senador. Alam niyo naman kami, mahilig kami magdebate. Si Senate President namin talagang nahahanapan niya ng paraan na mag-agree po lahat. Kaya po, pag sila ay nabalik na sa Senado, alam na po nila ang gagawin nila. Alam na po nila ang trabaho. Alam na po nila ang mga problema na kailangan bigyan ng solusyon.
at alam nila kung paano patakbuhin, paano gamitin ang pamahalaan upang magdala ng serbisyo sa taong bayan. Sa katunayan, ito po naman ay galing po sa House of Representatives, naging congressman po. Andiyan po, Congressman Abalos, Congressman Binay, Congressman Marcos, Congressman Cayetano, Congressman Pacquiao, Congressman Tulfo, Congressman Villar. Yan po mga record nila. Nakita niyo po, very experienced po. At alam po nila kung paano ang mga pasikot-sikot sa gobyerno. Alam po nila kung paano ang pandarin na mabuti ang ating pamahalaan dahil hindi lamang sa mababang kapulungan kundi pati na sa House of the Senate ay may experience silang lahat. Kaya po, pagka sila ay naupo muli, ay may pabayaan na papaubaya na po natin sa kanila. Ako po, sa palagay ko, ako na ang pinakamapalad na Pangulo kung sila ay mahalal lahat. Dahil kung yan ang mga kasamahan ko, napakarami po nating magagawa. Napakarami po kayong mararamdaman na benepisyo na nanggaling sa national government. Apat naman, ang nagsilbi, kung hindi sa kabinete, ay sa yung tinatawag na cabinet rank. Bali, secretary sila. Andiyan po si Secretary Abalos ng DILG, ng local government. Dahil po, nung ako'y umupo at iniisip ko, sino ba ang maganda siguro nakakaunawa sa mga issue ng local government, may balita ako na meron daw magaling na mayor dati sa Mandaluyong na maraming natanggap na premyo. Kaya sinabi ko, ayan, marunong yan, nakakaintindi. Kaya DILG Secretary noon, si Secretary Benher Abalos. At si Erwin Tulfo naman, naging sekretary po ng DSWD. Ganon din po ang aking pag-iisip. Noong umupo po ako bilang Pangulo, sabi ko, sino ba ang kilala ko na walang ginawa araw at gabi kung hindi tumulong sa mga ating mga kababayang nangangailangan? At kaagad, naisip ko po, kilala ko yan, kaibigan ko yan, naging partner ko pa sa radyo yan. Ang ating magiging Senator, Senator Erwin Tulfo. Andyan din po si Senator Tolentino na nanggaling po sa MMDA, yung Metro Manila Development Authority. Napakahirap po na trabaho yan dahil po, isipin ninyo, lahat ng mga lungsod ng Metro Manila ay kailangan pagkaisahin upang magsama-sama, upang magtulungan na pagandahin para pa maayos ang mga problema ng traffic, mga problema ng tubig, yung problema ng kuryente, lahat po yan ay siya po ang namahala niyan. At ngunit kahit ang ahensya niya ay Metro Manila Development Authority, ay masasabi ko po dahil ko pagkatapos po ng pagdaan ng Yolanda doon sa Leyte, at sa Samar at saka sa Leyte at saka sa Visayas, nandun po ako. At panay ang hingi po namin ng tulong sa national government. At mabagal po ang response. Ngunit, ang una pong dumating na ahensya, hindi po namin nakalain. Ang unang dumating na ahensya sa Tacloban, sa Leyte, hanggang sa lahat ng Samar na tumulong na may dala na heavy equipment para mahanap po namin yung mga survivor po, para malinis po namin ang aming lugar. Ang unang dumating po ay ang MMDA na hindi lang po Metro Manila ang sinisilbihan. Siya po, nandun po, nagkita po kami ni Senator Tolentino doon sa Tacloban at nakatulong siya ng napakalaki. Si Senator Lacson naman, yun din. Siya ay naging Presidential Assistant for the Rehabilitation and Recovery ng Yolanda Rehabilitation, si Senator Ping Lacson. Siya po, pagkatapos ng pagdaan ng bagyo, lahat po ng mga tulong na hinihingi namin na ibinigay ng iba't ibang ahensya ay dyan po nang galing. Dyan po nang galing sa yung ating Presidential Assistance for Rehabilitation for Yolanda. Ito si Senator Ping Lacson, nagpatay sila ang nagplano, nagpatayo ng bahay, nagdala ng mga relief goods, nagdala ng lahat ng pangangailangan, nagbigay ng trabaho para sa mga nasiraan ng kanilang hanapbuhay. Yan po ang ating naging rehabilitation czar ng Yolanda.
Ngunit bukod pa po dyan, si Senator Lacson po, siguro naman maalala ninyo, Senator Lacson po ay naging hepe ng PNP, chief ng buong PNP ng buong Pilipinas. At pinagmamalaki po niya, ang unang pagpasok na sa pagka-chief PNP, ang una daw kanyang ginawa ay sinukat daw niya yung mga tiyan ng mga pulis at siniguro niya na walang matatabang pulis para madaling makahabol ng mga magnanakaw. Yan po. At nung panahon po niya na chief PNP siya, yung approval rating ng pulis ay napakataas po. Hanggang ngayon po, hindi na napantayan yung approval rating na nakuha ni Chief PNP na ating butihing Senator Lacson.